Good morning sa inyo mga kasari. Today is Saturday at dadating po ngayon yung isang ahente po natin ng itlog. At ito po yung naka-tricycle kay Kuya. Ito, bad news tong i-update ko sa inyo guys dahil 1 week ko na yatang hindi na-update sa inyo yung itlog na patuloy pa ring tumataas kasabay ng pagtaas ng bigas. Kasi guys, itong dalawa kong ahente ay nagaganyanan sa pagtataas ng itlog. Ang difference na lang ng presyo ng itlog nila ay 5 pesos. Ganon guys. Itong si Kuya na naka-tricycle, yung dadating ngayon, malimit na din siyang magtaas. Ang pagtataas niya ay pasampu-sampu. Ito namang si ate, yung luma kong ahente. Ayan, shoutout pala sa aking pinsan. Ayan. Si Myra. Ayun, yung sa ahente ko naman guys ng itlog, si ate, yung luma kong ahente ay ang pagtataas naman niya ay pa-5 piso, pero weekly din siya nagtataas. Ang kay ate, 240 na ang kuha ko ng XL, isang tray. Tapos kay Kuya, nag-deliver siya last Wednesday, 235 na daw sa kanya ang itlog. So, 5 piso na lang ang difference. Kaya, ako guys, napilitan na akong yung dating 9 na bentahan ko, 9 pesos. Ginawa ko na naman ulit na 10 piso yung aking itlog. Kasi dati 10 piso na siya. Nung medyo bumababa ang presyo ng itlog, nagbaba din tayo ng presyo. Ganoon naman tayo guys dito sa tindahan eh. Kapag nagbababa yung presyo ng items, yung puhunan, nagbababa din tayo. So, ayun, antayin natin guys kung may pagbabago na naman ba sa presyo ng itlog dito kay Kuya na dadating. Wala pa siya eh, pero naka-ready na yung tray dito. Kukuha lang siguro ako ng 2 tray sa kanya. Kasi Tuesday naman, dadating naman si ate. Isang tray lang ang nakuha ko sa kanya nung Tuesday eh. Kapag naubos-ubos, so kukuha tayo kay ate sa Tuesday. So hindi kasi tayo nag-i-stock guys ng sobrang daming itlog, hanggang 3 tray lang kasi mabilis siyang mabugok. Pag nainitan, nabubugok agad. Tapos nakakaya pa kay customer, 'di ba, kapag ibinalik nila, 'di ba? Parang kasiraan na 'yun sa atin bilang tindera kasi hindi natin mini-make sure na okay yung tinitinda natin kay customer. So, ayun guys, update ko na lang kayo kapag dumating na si Kuya, yung second na ahente ko ng itlog. A few moments later. $4.70. Pares lang ito ng pusa para ka Amadeo. Price list. Sinasampu ko na. Wala, walang magagawa tayo eh. 4.70. Sa iba nga pang 10, sinasampu na yan. Yung iba nga medium may 10. Ayun, lahat. Okay naman ang size eh. Malaki naman. Salamat. So, eto na mga kasari yung dineliver ni Kuya na 2 tray ng itlog. Ito, yun nasa ilalim. Ito yung luma. Syempre, uunahin natin ipaubos or ibenta kay customer. Bali, ang kuha ko pala dito mga kasari, ayun, hindi naman nagbago. Katulad din ng presyo nung last week na kuha ko sa kanya, 235 per tray. So, kada punta niya kasi guys, nagtataas siya ng 10 piso. Buti na lang ngayong araw na to, Sabado, hindi siya nagtaas. So, 235 yung kuha natin sa kanya. At ang bentahan na natin guys, kada peraso ay 10 piso. Kung ita-times natin sa 30 pieces, 30 pieces kasi 'di ba guys sa isang tray, bebenta tayo ng 300. I-less natin yung puhunan na 235. Ayun, 65 pesos yung ating tutubuin. Kasi guys, kapag binenta pa rin natin siya ng 9, pagpalagay natin ha,
270. Ang puhunan ay 235, 35 pesos na lang yung tutubuin natin. Medyo maliit na, pero okay pa naman. Pero kung gusto nyo malaki-laki ang tubo, ayun, 10 piso nyo na rin ibenta. Kasi sabi naman ni Kuya, 10 piso na talaga ang bentahan yan sa mga tindahan yang XL. Sa iba nga, 10 piso daw ay large. So, ang pinagbayaran natin dito guys ay 470. Imagine niyo mga kasari, grabe talaga yung presyo ng mga bilihin. Ngayon, kasi 470, dalawang tray lang ng itlog, samantalang dati magkano lang ang isang tray ng itlog, 'di ba? 150, 140, 130, mga ganun lang. Grabe talaga ngayong 2023 yung pagtataas ng mga bilihin. Hindi lang naman kasi itlog guys ang mataas din ang bigas, ang gasolina, at kung ano-ano pang mga paninda. Kaya ang kawawa talaga is yung mga customer, tsaka tayong may mga small business, kasi nahihirapan tayo sa pagpepresyo ng mga, alam nyo na, paninda natin. And yan guys yung update sa ating tindahan. Ayan, medyo maingay lang kasi tumatahol yung aso ko doon. Ayun, si Pritzy. May nakikita sigurong tuta na paggala-gala. So ayan yung status ng ating tindahan ngayong Saturday. Wala pa pong tinetext or chat si Pure Gold kung magkano yung total purchase ko. Medyo kinakabahan na nga ako mga kasari, kasi baka umabot siya ng 5,000 mahigit. Hindi pa sapat yung pambayad natin. Kalahati pa lang yung naiipon natin. Pero okay lang naman kahit bukas na siya ma-deliver ng umaga or hapon, kasi medyo meron pa naman tayong maibebenta. Sa Delata lang wala na masyadong choices. Ay ngay talaga ng mga sasakyan dito guys, pagpasensyahan nyo na. Pati mga aso. Yun aso siya ng kapitbahay. Ayun, napakaingay niyang asong yan Naglalaro pala yung mga tuta ko dito mga tuta namin. Ayan kalaro yung kuting. Ayan sila, si Webo Junior, si Angel, tsaka si Alu, yung pusa. Naglalaro sila dyan. Pasok na tayo ulit at napakainit. Baka tayo'y Chu! Chu! Ayan na sila. Ayan si Angel! Angel baby! Webo Junior, hindi makakapasok. Takot sa electric pan. Hustler na kasi to si Angel Nakailang na siya dyan kasi kaya alam na niya kung paano dadaan, sa gilid lang siya. Ito si Webo Junior, papahinga na siya. So yun lang guys ang update ko sa inyo ngayong Saturday dito sa aking tindahan. Ayan, happy selling po sa inyong lahat. More sales to come po sa atin. Ayan, wala masyadong bumibili kasi tanghaling tapat mga kasari, alauna ng hapon. Ayan, kainitan. Yan kahapon ang lakas ng ulan, pero ngayon mainit. Ganun talaga ang panahon, ay paiba-iba. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong aking vlog for today. Konting ganap lang naman dito sa tindahan at konting update sa presyo ng itlog. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!